This is our first Sunday ng Mayo. Yan. Okay, sige po, tayo muna po ay manalangin muli sa Panginoon. Let us pray. Naroon ba kayo? Okay, let us pray. Dakilang Ama, Panginoon, again, we would like to bring ourselves, Panginoon, as being already entrusted to you by our pastor, by the church, Panginoon. In myself, ako po ay naglalapit din upang, Lord, ako ay samahan po ninyo, samahan po ninyo, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. At we are discussing about church discipline, particularly about, Lord, the weakness of even the Christians, Panginoon, about sa pagkuha, Panginoon, ng mga bagay na hindi po sa amin. Lord, kami ay tutulungan po ninyo na makita na kami po ay sapat, higit sa sapat, Panginoon, na ang iyong biyaya ay sumasagana po sa aming buhay. Salamat po, Diyos. And Lord, the bottom line is for us to really, Lord, to walk and to testify na kami po ay binago na po ninyo at patuloy na binabago araw-araw. Salamat po, Diyos, sa nakaraang linggo at as we begin this new month, Lord, in the first Sunday of May, kami po ay nagpapasalamat, kami po ay iyong pong pinarating sa mga sandaling ito, sa araw pong ito, Panginoon, upang, Lord, maganap at matupad, magampan, Panginoon, ng iyong mga plano sa aming buhay. O Diyos, ito po ay aming samadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Yan. So, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magbukas muna ng ating mga Bible sa aklat po ni Lucas. Yan. Dito po natin simulan ang pag-aaral. Yan, about stealing and so last time we have included the story of Zaccheo na kung saan po ay sa kanyang buhay bilang isang maniningil na buwis, kinatagpo siya ng Panginoon at siya po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. At hindi po random na ang Panginoon ay dumaan sa kanilang lugar, sa Jericho, sapagkat ang Panginoon ay nalalaman ng lahat, nakikita ang lahat. Kaya po sa Zaccheo, bagamat siya po ay maliit, at siya po ay nagtago o umakyat pa para makita ang Panginoon, but ang Panginoon po ay nakakaalam ng lahat, ay tinawag mo siya sa isang puno at sabi ay magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayon kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At naroon nga po, mga minamahal, na ang kaligtasan ay pinagmamadali. Sabi ng Panginoon ay magmadali ka, bumaba ka. Of course, we see these wordings na hindi po basta sinabi lang. Siyempre, yung kaligtasan ay pinagmamadali din. Tama po ba? Pinagmamadali sapagkat ang buhay ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw, at pagdakay na papawi. Kaya nga sabi ng Panginoon ngayon ang araw ng kaligtasan, at tayo po ay, ang tao'y maligtas at bumaba ka. Siyempre, meron din tayong nakikita dito na yung pagbaba natin, pinapakita natin na tayo ay makasalanan, tayo ay walang magagawa. Kaya sabi ng Panginoon, bumaba ka, not just simply na yung kanyang pag-akyat ay naroon nga sa mataas na lugar, kundi naroon yung kabuuan ng konsepto na tayo ay magpakababa. Tayo bumaba sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagliligtas. Naroon ba kayo? So sabi nga po, at siya'y nagmanali at bumaba at tinanggap siyang may tuwa. So makita po natin mga minamahal dito ay sabi ng mga tao, siya'y pumasok
na nanunuluyan sa isang taong makasalanan, sapagkat ang Panginoon naman po ay hindi humahanap ng matuwid, hindi na parito para sa matuwid, kundi sa makasalanan. At sabi ng Sakeo, narito Panginoon, ang kahalahati ng aking mga pag-aari ibinibigay ko sa mga dukha, at kung sakalit nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Last time po, nagkaroon tayo ng ang pagsilip dito na tunay nga ba talagang nagnakaw o magnanakaw si Sakeo. Sabi kasi po dito sa English ay if I have taken anything from any man by false accusation. Saan naroon pa yung kumbaga ay hindi niya malay o hindi talaga siya tumatanggap na talagang nagnakaw siya. Sabi po dito ay if I have taken anything from any man by false accusation, parang ang dating ay ito naman ay sabi lamang, ito naman ay pagbibintang lamang sa akin, pero wala namang kapahayagan na silang katunayan na ako nga ay nagnakaw. Wala namang hearing sa Senado, sa Kongreso para ako'y mapatunayang ako'y guilty. Tama ho ba? Pero kung ako'y nakapagdaya, ay isasauli ko ng makaapat. So mga minamahal, and this is the thing, mga minamahal, na kung saan po ay sa pag-aaral po, yan. Bakit po si Sakeo ay as concluded, common conclusion na siya ay really a cheater o talagang siya'y nandaya, kasi po, his position made the accusation acceptable. Number one, his position as a tax collector, as a chief pahuyan, made the accusation acceptable. So yung kanyang position, mga minamahal, ay nagpapahayag na talagang ang anumang mga paratang ay katanggap-tanggap. As a chief collector, tax collector, mga minamahal, he operated in a system where abuse, cheating was common. Again po, he operated in a high position where a system ay naroon talaga ang pagkilala ng pang-aabuso at pangdaraya. So kaya po ang common conclusion ay talagang not only by false accusation ang sinasabi niya, talagang kaya sabi ng mga tao, nanunuluyan siya sa isang taong makasalanan. Kasi nga po ang tax collector po doon ay galit ang tao, galit mismo higit ang mga Hudyo. Dahil ito'y si Sakeo ay Hudyo na nagpapagamit sa Roma ng paniningil ng buwis, at yung paniningil pa ng buwis ay dinadagdagan pa ng ilang porsyento. Kung ating pag-aaralan po, at naalaala ko ngayon, mga 30%, kayon tayo, iyak na 12%. At naroon po, nung May 1, naroon alam natin, naroon mga taga-Batanggenyo, ibaba ang buwis, tanggalin ang 12%, taas ang sahod. Yan, napansin nyo ba? So, doon nga, di ba, doon sa 12% tayo umaangal. Pero sa kanila po, 30% ang nakaatang. So, talagang galit na galit ang mga tao sa mga tagapaningil ng buwis. Kasi nga po, they're really, harden their life na kung saan po ay wala na silang makain. In spite of that, ang kanilang pong buhay ay, sabi nga, ay daily survival. Kaya po sabi ng mga tao, siya'y pumasok na nanunuluyan sa isang taong makasalanan. So talagang yung being accepted na siya ay cheater ay common po na nakikita o pinapaniwalaan.
Kasi nga po, parang ang nangyari ganito eh. Ang nangyari, di ba, pag gumagawa tayo ng kasalanan, seemingly na hindi na to kasalanan. Tama po ba? Na yung mga ginagawa nating mali, pag nakasanayan na natin, somewhat, ginagawa naman ng iba common na to. So, yung pangniningil ng buwis ay common na, kaya ang tingin ng mga maniningil ng buwis ay hindi nakasalanan kasi ginagawa naman ng lahat. Kita nyo ba yung logic? Na kung saan, pag ginagawa naman ito ng lahat, at wala namang sumusuway, ay ang mali ay nagiging tama. Dahil ginagawa ng lahat. Kaya ito, parang ang dating ay sabi ni Zaccheo, if I cheated, if I taken more, I will, in a false accusation, parang dating hindi pa siya guilty. In a false accusation, hindi pa siya guilty doon. Parang dating ay hugas kamay pa siya na hindi naman siya magnanakaw. But, sabi nga ng mga tao, bakit ang Panginoon ay pumasok sa taong makasalanan? Tingin niya sa kanyang sarili ay malinis siya, pero sa harap ng tao, siya hindi. Ganyan minsan tayo. Tingin natin ay tayo maayos pag tingin natin sa ating salamin, pero pag tingnan natin ang ating sarili sa ibang tao, anong say nila? Ano ang kanilang acceptation? Tama po ba? Na kung saan, hindi kung ano ang nakikita mo sa sarili mo, kundi anong nakikita ng iba sa iyo. Na kung saan magre-reply kung sino ka talaga. Narino ba kayo? So, yun po si Zaccheo. So, mga minamahal, yun po. At yung pong level of repayment was required for yung kanyang sabi, sasauli ko ng makaapat. Hindi sasauli niya ng 2 beses lamang o sasauli niya talaga ng equal. Sinabi agad niya na sasauli ko ng makaapat. Ibig sabihin, talagang malaki ang nakikita niyang kamalian kung bakit isasauli niyang makaapat. So, yun po ang isa pang tinitingnan natin o nakikitang dahilan kung bakit talagang hindi ito false accusation lamang, kundi ito'y talagang in his position, it is common sin sa isang tax collector. So, pero mga minamahal, but the thing we should emphasize hindi po yung guiltiness niya, kundi yung kanyang transformation. Yan naman po yung ating diin. Kung ganito siya dati, pero nung siya naligtas, wow! Ito yung higit nating pansinin. Na in spite ng kanyang kamalian, ng kanyang pagiging pagnanakaw, but yung kinaawaan siya ng Panginoon, yung kinatagpo siya ng Panginoon, yun ang magandang pansinin. Amen? Yun ang magandang bigyan ng talagang pahalaga na hindi yung iyong mali, kundi yung talagang paano ka umami ng pagiging mali at ikaw ay lumapit sa Panginoon ng pagbabago. Amen po ba? Kasi nga po minsan tinitingnan natin, hindi, background na yan, hindi maganda. Minsan ganun po rin ang nararamdaman ko pag hindi po ang kahinaan ko kapag nakita na lamang ko yung background na ganun siya, pero nagkakaroon ng somewhat maling kaisipan. So may mga ganun tayo, mga minamahal na treatment na kung saan po ang tinitingnan natin yung naging buhay, hindi ang tinitingnan natin yung pagbabago ng buhay. Pagkilala ng kaayusan ng buhay. Amen? So, minsan po ay ganun ang ating nagiging kahinaan. Ang ganun ang aking nagiging kahinaan na ang aking binibigang diin, yung kanyang mali, hindi yung kanyang pag-amin ng mali at pagbabago sa kamalian. Tama po ba? So, yun po mga minamahal. So, mag-stick po tayo doon. Huwag tayo mag-dwell doon sa naging guiltiness ni alat naman tayo ay bagsak, lahat tayo ay kapos, lahat tayo ay hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos, but because of the grace and mercy of God, we are here being transformed by God and have the name written in the book of life. Amen po ba? So yun po mga minamahal ang ating gusto. Kaya nga sabi ng Proverbs po ng Psalms
ang matuwid, anumang ilang beses mang bumagsak, pero naroon pa rin ang pag-alalay ng Panginoon. Amen? So alam natin mga minamahal, tayo ay nagkulang ng mga nakaraang araw, nung nakaraang linggo, tayo ay hindi nagtapat, pero here we are again. Merong biyaya ang Diyos na tayo ay mag-ayos at katagpuin at maranasan uli ang kapayapaan. Maranasan ang kagalakan ng Panginoon. Amen? So, yan po mga minamalang maganda sa Panginoon. God is a God of chances. Amen? The reason why we are still here in this world, in this day, dahil may plano ang Diyos ay may biyaya at kaawaan sa ating bawat isa. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. So, yun po, mga minamahal. So, move on na ho tayo. Narin pa ho ba kayo? Yan. So, narin pa kayo. So, yun po. Huwag ho kayong aalis. Hindi naman kami naalis, Brother Joven. Hindi, naalis kayo. Naalis yung inyong isip. Naalis yung inyong focus. Naalis kayo. Kaya, dito lang tayo. Nagpagupit pa ako para sa inyo, Joe. So, ayan po, tuloy po lang tayo. Masaya po ba kayo? Yan. So, medyo masakit-sakit po yung katawan. Dudes, kamusta ang tuhod? So, napalaban. Kahapon talagang. Medyo nananibago. So, anyway, pag naman daw tayo ay nagpagawa diyan, tutulong din po ang mga tagalipa para magpala. Yan. So, salamat po. At okay, tayo po ay magpatuloy. So, ang atin pong dating magnanakaw si Sakeo, pero ngayon siya ay mamimigay na. Yan, talagang siya ay mayaman na sa pagbibigay. So, sana lahat ng politiko maging Kristiyano. Amen. Narino ba kayo? Lahat tayo, lahat ng So, yun po. Parang Brother Joven, ano bang mga pinanood mo nung last time? Parang medyo kakaiba yung mga sinasabi mo. So anyway, mga minamahal, pag-pray po natin ang ating bayan. Amen? So, yun po. Ngayon, para tayo, bago natin ituluyan, alam naman natin na we are somewhat having this life. So, let us have a simple life. Para wag tayong madaya sa pagkuha ng hindi atin, ay magkaroon tayo ng simpleng buhay lamang. Amen? Wag nating pahirapan ang ating buhay. Wag nating pabigatin ang ating buhay. Magkaroon ng simple anong talata sa Bible na let us have a simple life. Tingnan po. Ano yung talata sa Bible na let us have a simple life? Yo, galing naman ng Kuya Romy. Sige nga, Kuya Romy, habang yan, sabi ni Pablo kay Timothy, kung kayo may pagkain at pananamit, kayo ay masiyahan na lamang. Hindi naman ibig sabihin na wag na tayong magsikap, wag na tayong talagang mag-impok. But more than this simple life, ay pag tayo ay umiibig sa mundong ito, pag tayo ay humahabol sa standard ng mundong ito, lalo tayong naghihirap, lalo tayong tayo ay nagiging kapos. Tama po ba? Kasi patas ang standard ng mundong ito na kung saan hinihila tayo na ganito ka dapat, meron ka na dapat na ganito na ganyan mga bagay. So, ang hirap po ang talagang pag tayo ay nakatingin sa mundo. Kaya sabi ni Pablo, tumingin kay Kristo. He will supply all of our needs according to His riches and glory. Amen? Kasi nga po mga minamahal, si Kristo ay sabi ng may alagad na Panginoon, sama ako sa inyo. Sabi ng Panginoon, ang ibon ay may lungga, ang ibon ay may pugad, ang sora ay may lungga, pero ang anak ng tao ay walang
walang kahiligan ng kanyang ulo. Sabi nga wala siyang bahay. Wala siyang lugar na kung saan ay natutuluyan. Yan. So marami pong mga verses, katotohanan sa Bible na we should simplify our life. Amen? Para hindi tayo mag-fall, madaya sa pagnanakaw. Ito po yung naulit ko na bigyan natin ng acronym yung Simple Life. Ano yung Simple Life? S. Ang S po ay, ano yung S? Ang S po mga minamahal ay seek contentment. Seek contentment. Tama po ba? Para wag kang pumunta diyan sa ganyang kalagayan, seek contentment. Sabi po ni Pablo, 'di ba si Pablo, sabi niya ako ay flexible sa kasaganan, ako ay naging masagana. Ako sa kagutuman ako ay sabi doon sa Philippians chapter 4, marunong ako magpakababa, marunong naman ako magpakasagana. Sa bawat bagay, sa lahat ng mga bagay, ay natutunan ko na ang lihim maging sa kabusugan o maging sa kagutuman, maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. So yun po ang sinabi ni Pablo sa kanyang sarili na hindi siya na nag-atim o nag-design ng hindi kanya dahil siya ay tumitingin na ang Diyos ay sapat sa kanyang buhay. Si contentment, ang I, ignore instant riches. Simple life. Si contentment, ignore instant riches. Kaya minsan tayo mga minamahal ay nadadali ng ganitong mga kasalanan kasi nga tayo ay nagmamadali sa pagyaman. Amen? Tama po ba? Hotin niyo po ang Proverbs 21:5. Proverbs 21:5. Ang mga pag-iisip ng masipag ay patungo sa kasaganaan lamang, ngunit bawat nagmamadali ay sa pangangailangan lamang. Ito niyo po yan, sabi ng 28:22, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na ang kasalatan ay darating sa kanya. So, we want an instant riches, kaya tayo ay bumabagsak sa ganitong mga pagkakasala. Simple life, seek contentment, ignore instant riches. Ang M ay, mind our own responsibility. Mind our own responsibility. Sabi po ng Thessalonians 4, pag-aralan niyong maging matahimik, gawin ang inyong sariling gawain at kayo'y mangangagpagal ng inyong sariling mga kamay na gaya ng aming pinagbilin sa inyo. Minsan po, o may mga pagkakataon mga minamahal na tayo ay umaasa sa iba. Yung ating pag-asa sa iba, akala natin tayo ay hindi kulang, tayo ay sapat dahil ang pag-asa natin ay sa iba, sa ibang tao, even sa ating pamilya. Kaya yung mga anak ay may mga pagkakataong naghihirap kasi nga po ang kanilang pag-asa ay sa kanilang mga magulang. Ay nung namatay ang magulang, ang business na magulang ay hindi nagtugay, hindi nagtagumpay. Kaya yung anak na umaasa sa magulang, yun, naghihirap. Minsan naman ay yung magulang o umaasa sa anak. Yung anak ay sabi nga ay maganda ang kalagayan din, pero dahil yung magulang na to ay maasa na lamang sa amang anak. Nung tumanda, naghirap din. May mga ganyang pagkakataon mga minamahal. 'Di ba? Ang dapat mag-impok ay ang magulang sa anak, hindi ang anak sa magulang. Tama po ba? Sabi ng Korinto, nararapat sa magulang ang mag-impok sa mga anak, hindi ang mga anak para sa magulang. So, yan po, mind our own responsibility. Ano naman po ang seek contentment, ignore instant riches, mind our own responsibility. Ang P po ay
Pay all our obligation. Pay all our obligation. Pay. Kasi po minsan, tayo ay, kaya nagkakaroon ng ganitong kasalanan, mga minamahal, ay dahil hindi natin binabayaran ng ating utang. Ay yung utang may interest. Interest pa, palaki ng palaki. Uutang ka dahil magbabayad ka ng utang. So, kaya po lumulubog sa ganitong mga pagkakasala. Kasi nga po hindi tayo nagbabayad ng utang. Nagbabayad ba kayo ng utang? Oy. So, pag narin na ho ba si Judith Eno, ay handa na tayo kay Judith. So, yun po. So, mga minamahal, and sabi po, ang masama ay humihiram, mga minamahal, at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahabag at nagbibigay. Ang masama ay humihiram, Proverbs 37:21, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Kayo ba'y nagsasauli? Nagsasauli. O ba kayo? So, Proverbs 37:21 po. Ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli. Yan. So, may utang ho ba ako sa inyo? Lapit lang ho kayo at ako'y magsasauli. And one thing po, ano nga to? Nasa pinatayo, L. We must love to give. Amen? We must love to give. Sabi ng Malakay, bring all your tithes into the storehouse and see, and I will prove to you na bubuksan ko ang bintana ng pagpapala sa inyo na hindi wala kayong lubos na kalagyan. Amen? So, ang mapagbigay ay hindi dumarating sa ganyang pagnanakaw. Dahil ang Panginoon ay nagbubuhos ng pagpapala. Amen? At yung po yun yung L. Ano yung E? Earn fairly. Earn fairly. Wag tayong, sabi nga, tayo ay magtrabaho, magnegosyo ng pantay, parehas. Wag tayong mag-take advantage. Amen? Naroon ba kayo? Earn fairly or justly. Wag tayong manglamang. Amen? Narino ba kayo? Hoy, narino ba kayo? So, fair lamang po yung mga interest, fair lamang yung ating mga ano nga to, yung mga profit natin. Wag nating wag tayong hindi, ito naman kahit sabihin mong ito'y para sa Panginoon, ang tubong ito'y para sa Panginoon. Ito'y gagamitin ko para sa Panginoon. Kahit po ganyan ang inyong thinking na ito naman ay para sa Panginoon ang tutubuin ito. Pero in a high interest, in a high profit, hindi po rin yun katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen po ba? Narin po ba kayo? Uy, buhay pa po ba kayo, mga minamahal? Lalo tigit as we the brethren. Yun namang siyempre, yun namang tayo ay siyempre may side to side po yan. So, paalala lamang po, mga minamahal, kasi we would like to really a blessing. We establish to be a blessing, to be a mabangong samyo. Yung ating mga pinaglilingkod ay mabangong samyo. Kasi lahat ng ating ginagawa, sabi ng Bible, whatever you do it for the glory of God. Kaya ginagawa natin ito dahil ito ay para sa kalwatian ng Panginoon. Amen po ba? Narin po ba kayo? Yan. So, paalala lamang po. So, diyan na ho tayo. Yun ho ay, may tanong ho ba kayo? Kasi po ang ating pinag-uusapan ay stealing. So, of course, ay bakit darating sa ganyang pagdisiplina kung meron tayong paalala na ganito tayo, kung bakit tayo ay hindi na dapat ganito tayo gumagawa ng pagnanakaw. Tayo ay binago na ng Panginoon, amen? Katulad ni Sakeo, amen? At tayo ay nabubuhay sa isang simpleng buhay, amen? Tayo ay nabubuhay, nagsisikap sa isang simpleng buhay, simple life, seek contentment,
Anong E? I, ignore instant riches. M, mind our own responsibility. P, pay all our obligation. L, love to give. And E, earn justly or fairly, mga minamahal. It is our life. Simple lamang tayo. Amen? Hey, simple lamang ang ating buhay. Amen? At yung kasimplihan po yun, malawak po yun. Amen? Malawak po yun. Kaya para tayo ay hindi dumating sa ganyang kalagayan. So, yun po, mga minamahal, paalala lamang po. At ito'y unang-tigit paalala po sa akin. Sapagkat dumarating po sa akin na, ako'y kulang, kapos ako, kailangan ko. Dumarating po ang ganyang mga kalagayan, mga minamahal. Kaya minsan, nag-a-aspire na, sana meron ako nun. Sana akin yun. Narino ba kayo? So, pinapaalalahanan po tayo minsan. So, yan po, mga minamahal. So, yan po ang mga may gusto ba kayong idagdag o kayo ay gustong liwanagin? So, yan po, pagbabayarin siya ng halagang kanyang ninakaw. Magkano po ang ibabayad? Katulad ng pagbabayad ni Sakeo. ay malaki po yun. Pagbabayarin siya ng halagang kanyang ninakaw. Palagi ang pagnanakaw, ngunit nagpahayag naman ng tunay na pagsisisi. Kasi po dumadating minsan ay natuklasan na marami na siyang ginagawang pagkuha ng hindi kanya. Kaya po meron pong minsang pagkakasala, minsang pagnanakaw, ngunit nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Ito namang letter B, palagi ang pagnanakaw, ngunit nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Kasi nga po, nalaman na lamang na marami na palang cases or instances na nagawa po ito. So, yun po, mga minamahal, hindi aalisin, of course. Hindi aalisin dahil nga nagpahayag ng tunay na pagsisisi, hindi aalisin ang pagiging kaanib. Harap sa committee, suspindihin ang kanyang ministry kung meron man. Ipapata ang kompletong disiplina. Yan po, merong tayong not serious, serious, and very serious. Ang serious, not serious po ay hanggang 6 na buwan. Ang serious po ay hanggang 1.5 year. At ang very serious po ay 2 taon. So, yan po. Sunod po ay, yan po. Not serious, ito po yung halagang ninakaw. Wala pong inflation pa ho diyan. Matagal na po natin yung nagawa pero wala pa tayong pagbabago. 1,000. Ang serious po ay hanggang 100,000. At ang very serious po ay 100,001. Yan. Kasi ang halaga ay ninakaw ay mataas sa 100,000. So 100,001. Ang epektibo sa kabuuan ay maluba. So may tanong mo ba kayo? So naunawaan, naintindihan mo ba yung ganitong kalagayan ng pagdisiplina patungkol sa pagkuha ng hindi kanya? O pagnanakaw. May tanong mo ba kayo diyan? Wala naman. So, pag tanong po ni Sister, paano po pag sa iba, na iba nangyari? Ang pagnanakaw ay nangyari hindi sa loob ng iglesia, kundi sa labas, sa kumpanya, sa eskwelahan, sa ibang tahanan. So, dahil, sabi nga ng ating pastor, dahil siya ay kabilang sa iglesia, so, may papataw din po tayong discipline. Dahil dala-dala natin ang pangalan ng GSBC. Amen? We are connected to GSBC. Hanggat tayo ay hindi naalis ang ating membership, hanggang sa kamatayan, dala-dala natin ang GSBC family. Amen? So, yan po, mga minamahal. Narin po ba kayo? Oy, gising po tayo, gising. Hindi pa ho hapon.
Sabi ni Kuya sabi namin ng mga married men kahapon, Brother, sabi ng mga married men kahapon, Brother, pag nakita mo yung mga shepherds men nakapikit, ay wag mo namang papansinin, mga pagod ang mga yan. Ay, hindi naman kay shepherds men. Bakit kayo nakapikit? Okay. Hindi, nananalangin yan. Si Evan nananalangin yan. Okay. Sige po. Ipapataw ang kompletong disiplina. Okay. So may tanong mo ba kayo dyan? Yan po, sasailalim sa SRP. Inulit-ulit po yan. So ipapataw ang kompletong disiplina. Maaring lumampas at tinakdang panahon ng pagpapailalim sa SRP kung ang kaanib ay nagkasala, hindi magiging maayos sa pagsunod sa isinasaad sa SRP. Ayan po, itatiwalag ang taas ang hindi pagpapasakop sa SRP. So yan po mga minamahal, may tatlo tayong pag-uulit o pagpapaalala bago po natin tanggalin. So yung inuulit po ng pastor sa atin na meron tayong membership form, meron tayong nakapag-fill up na uli kayo. Yan sa ating G-form. Sino nakapag-fill up na? So sana lahat po tayo dahil yan po ay by September ay atin pong sabi nga ay bibigyan ng certificate. Yan po ang plano. Di ba sa September ay meron tayong membership campaign. So highlight po natin ay lahat ng nagpalista, lahat ng may interest, maayos, na nagpahayag ng kanyang pakibahagi sa iglesia ay bibigyan po ng membership certificate. Yan. Upang may ayos po yung ating kabuuan ng ating mga membro. So, yan po mga minamahal. Hindi siya maaari makapagbigay ng special number, pero pwede po siyang Pastor, kasama ho ba dito pag groupings, pwede ho ba siyang sumama? So, hindi po siya pwedeng makapagbigay ng special number by her own or by his own. Makakapagbigay lamang siya ng special number kung merong mga kasama pong aawit o magre-render ng special number. Ano po? So, pakibagi sa Lord's Supper, pwede po siya makibagi sa Lord's Supper. At speaking of Lord's Supper, this coming Wednesday, may Lord's Supper uli po tayo. Amen? So, handa uli natin ang ating mga sarili sapagkat diyan po, pinapahayag ng Diyos ang kanyang pagdidisiplina na katulad po ng ating pag-aaral noon na kung saan po, kung di man nadidisiplina ng simbahan, yung kapatiran na nagtatago ng ng kasalanan, pero ang Diyos po higit, ang hindi man po magawa ng church, narin ang Panginoon na mag-i-implement yan ng disiplina. Kaya nga po sa Korinto, meron dong mga may sakit, meron dong mahina, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Amen? So, kaya po, kinakailangan lagi, sabi nga po ng pastor, ay kinakailangan nating magsaliksik, maghanda, mag-ayos, kasi nga po, sa pagpapahayag natin o pagkilala natin na ito'y banal, mga minamahal, itong hapunang ito na ating pinagsisikapan ay banal. So, naroon ang pagkilos ng Diyos sa hindi naghahanda. Amen? So, yun po. Pagbabayarin siya ng halagang kanyang ninakaw. Yun po. Minsan o palagi ang pagnanakaw ngunit hindi nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Ano yung gagawin natin? Ang sino mang kaanib na hindi nagpasakop matapos ng 3 magkakasunod na pagsaway o pagtutuwid na may pagitang hindi bababa sa 1 linggo ay aalsin ang pagiging kaanib. So, bago po tayo pumasok diyan sa hindi pagpapasakop sa pastor o tagapangunan ng church, meron gustong tanong o iliwanagin doon sa pagnanakaw. Sige po, Ate Vilma. Pakibigay po ng
Good morning po. So, ari naman po parang ano lang, sharing lang. If ever po na meron tayong member na limbawa ay nag-umit and then inamin niya na nagkasala siya or otherwise hindi niya inamin at alam natin, so wag naman nating parang kinamumuhian or parang tinitingnan natin na nagkasala ng mabigat. Usually kasi pag alam natin o nababalitaan natin na malikot ang kamay niyan or hindi yan mapapagkatiwalaan, para bang hindi natin minsan pinapansin or kinatatakutan natin. Ang sa akin lang ay sa halip na ating layuan, ating yakapin, tayo mag-ingat kasi alam natin yung ugali niya ay ganon. Mag-ingat tayo dahil pag nilayuan natin siya, halimbawa alam natin, tapos nilayuan natin siya, kinatatakutan natin siya, parang hindi natin siya inaakay Tama na maging po. mabuti, maging maayos. Sa halip ay itinutulak pa natin siyang magkasala. Apo. Hindi lang po ito sa pagnanakaw. Doon din po sa mga nadidisiplina. Limbawa, may mga disiplinado nga sila sa ating church. Huwag naman natin silang tingnan na parang ang kriminal. Lalo pa natin silang mahalin, mag-ingat tayo kung ano yung kinatatakutan natin sa Kanya at yakapin natin at para natin siya maituwid sa tamang landas. Hindi yung parang meron kasing ibang hindi alam na nagkasala yon. Kung alam natin na nagkasala yon, ikip na lang natin sa ating sarili. Huwag na natin i-chismis sa ating katabi na yan, ganun. Para naman para hindi naman siya alop dito sa church at sa halip na sa halip ay maging maayos pa yung buhay niya at hindi siya mapariwara. Yun lang po. And then another, meron pa ako parang nabanggit nyo kanina. Yung magulang ay ang magulang ay mag-impok para sa anak, hindi yung anak para mag-impok sa Apo, magulang. tama po. So, wala naman sigurong magulang na hindi nag-iimpok para sa anak. Lahat tayo, lahat ng magulang, ginagawa yung paraan para sa anak, kaya nga nawawala ng magulang. Pero yung anak, dapat din naman talaga siyang tumingin sa magulang. Kagaya ko, ako talaga nagtrabaho para sa anak ko. After na makatapos yung mga anak ko, hindi na, simple na yung buhay ko. Kasi wala na akong pinaglalaanan dahil handa na ako anytime sa aking buhay. Pero parang naano ako dun na yung mga anak ay hindi katwiran yung mga anak ay para mag-impok sa magulang. Parang ang aking pangunawa kanina ay yung mga anak ay sabi nyo, hindi yung anak ay mag-iimpok para sa magulang. Hindi naman ibig sabihin na hindi mag-iimpok ang mga anak para sa magulang. Tumingin. Tama po. Dahil minsan may nakikita ako matatanda na naghahanap buhay pa para sa kanilang sarili. Yung mga anak na pinaghanap buhay ay wala na. So, yun lang po. Tama po. May verse po sa Bible na yan, sa 1 Timothy chapter 5, in return naman po, na sabi na ni Pablo sa mga anak, tatapat ko ang sino man, 1 Timothy chapter 5 verse 8, tatapat ko ang sino man na hindi nagkakandili sa sariling kanya, sa mga sariling kanya, lalong-lalo na sa kanyang sariling sangbahayan, ay tumanggi siya sa pananampalataya at lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. Ito po, ate, yung sinasabi natin na magpahalaga din naman ang mga anak, ang bawat membro ng pamilya ay tingnan ang pangailangan ng kabuuan ng kabuuan ng pamilya. So, tama po yung sinabi nyo na hindi naman po ang dating ay nararapat sa anak ang mag-impok para sa magulang, pero sinasabi rin naman po sa Timothy na sa mga pangailangan ng pamilya ay magkaroon sila ng concern, magkaroon sila talaga ng pagkalinga sa mga kalagayan nila. So, yun po, mga minamahal. So, yun po. At yung sinasabi naman po niyo kanina doon sa first part, about doon sa nagkakasala o nagkamali, tunay po yun. We are encourager. We should encourage this lawbreaker brethren na kung saan po ay nagkasala siya, nagkamali. So,
lagi naman po, sabi nga ni Pastor, lagi naman bukas ang simbahan. Kung hindi man po siya ay naka-attend ng 6 months at automatic siya po ay tanggal na, pero hindi po sinasaduhan natin ang simbahan para sa kanyang pagdalo. Laging tanggap pa rin ang ating kamay na siya ay mapanumbalik at siya po ay mapalakas at muli ay maging kalwatian para sa Panginoon. Parang ganito po tayo, parang si Bernabe kay John Mark, 'di ba? Dong sa nagtalo si Bernabe at si Pablo. Sabi ni Pablo, do you recall the story? Sabi ni Pablo, "Huwag niyang isama si Mark kasi nga yan ay kalputin o yan ay mang-iiwan sa atin sa pagmimisyon." Kasi nga po in the first missionary of Paul and Bernabe ay si John Mark ay kasama. Si John Mark, dahil sa kahirap ng misyon ng iwan, bumalik po sa kanila. Ngayon, nung pangalawang second missionary journey, sasama uli ni Bernabe si John Mark. Sabi, "Huwag na nating isama 'yan." Kaya po naghiwalay, ang kasama ni Pablo ay si Silas. Ang kasama naman ni Bernabe ay si Marcos. Naghiwalay po sila. So ngayon, kita natin si John Mark ay kaanabi nga ay mahina, bata, talagang ayaw maghirap. Naroon yung pagkakamali na ayaw niyang sumunod anuman ang consequences, anuman ang risk na meron sa isang gawain. So nang iwan po ito. Pero naroon si Bernabe na nagtiyaga, nag-disciple, nag-encourage kay John Mark. Kaya nga po ang Bernabe ay son of encouragement. Ang Bernabe po ay, ang ibig sabihin ay son of encouragement. Along the way, si John Mark po ay lumakas, tumibay, hanggang sa nakapagsulat po siya ng Gospel of Mark. Amen? Kung hindi lumakas, kung walang Bernabe at siyempre, una tikit ang Panginoon. Kung walang Bernabe at na nag-encourage kay John Mark, wala tayong mababasang Gospel of Mark. At ang Gospel of Mark represents Jesus Christ as a perfect servant. Narino ba kayo? Kasi si Mateo, king. Si John Mark, si Mark ay servant. Tama po ba? So yun po. Yun po yung sinasabi natin na kinakailangan nating maging matyaga sa pag-aakay. Kaya pagtsatsagaan niyo po ako. Nagtsatsaga ba kayo, mga minamahal? Hoy, narin po ba kayo? Hoy, gising! Narin po ba kayo? Wala na ha. Kaya sabi nga ay yung discipleship, yung soul winning, hindi lamang pagsimula nung siya ay naakay mo, na siya rin mo ng gospel at nabaptize. Ang soul winning, mga minamahal, hanggang kamatayan. Yung naabot mo sa Panginoon, sinusolwin mo pa rin yan. Amen? Yan ay patuloy mong inaakay. Sinusolwin mo hanggang sa maging katulad ng larawan ni Kristo. Winning them for Christ, to be like Christ. Kaya lagi na rin yung katsagaan natin, hindi pag nabaptize na, okay, bahala ka na. Ikaw ay matanda na. So hindi po, lagi tayo nagpapaalala. Kaya nga, laging sinasabi ni Pastor, let us activate, let us, sabi nga ay, strengthen our small group ministry. Amen po ba? Kaya nga mahalaga yung small group na merong bantayan. Amen? Merong, alagang kapatid. Parang Channel 5 yun Alagang kapatid. Parang, ano yan? Hindi. INC ba yun? Bakit? INC ba yung alagang kapatid? Okay, bakit? Kanila ba yun? Oo. Bago po yun. Masabi mong INC. Yun mo yun para napapanood ko sa Channel 5. Alagang kapatid. Cherry Cosim. Tanda ko pa yan. Si Cherry Cosim. So, narito ba kayo, mga minamahal?
O anything po doon sa bagay na to. Okay na ho tayo diyan? Napalala na ho tayo? So, doon naman po sa akin, halimbawa, merong case na ganito. At ako, okay lamang po sa akin, halimbawa, ako ay nagkamali. So, si Kuya Edwin, at ako ay nalapit sa Madam Bita. Nagkasala. Of course, hindi ibig sabihin na mag-iingat sa akin, kundi pag-aalaga din naman kay Ate Bita. Kasi nga po, kung sa akin, sasabihin ko kay Ate Bita na may ganitong istorya, may ganitong kahinaan si kapatid. So, pag-iingat sa akin, pag-iingat din kay Ate Bita. Kasi nga po, we both having a protect one another. Para kasi nga po ay mabantayan. Kaya pag naalaman ng Ate Bita, hindi na, pag lumapit ako, hindi ingatan niya na ang kanyang hindi naman ang dating kumbagay talagang kumbagay lalayuan, kundi naroon pa rin ang pagmamahal na inaalagaan mo, binabantayan mo rin si kapatid na wag siyang madaya ng dyablo. Naroon ba? Naroon ba kayo? Yun po yung aking nakikita. Na binabantayan mo rin naman ang nakakasama niya dahil nga hindi natin masasabing, sabi nga, walang masasabing malaguna, matatag, malakas, merong laging naroon ang sabiyaya lamang ng Diyos. Kung bakit tayo ay nakalampas, nakapagtagumpay sa mga kahinaan natin. Amen? So, naroon ba kayo? Aha. Okay. Wala na tayong oras sa bagay na yan. So, anything? Di na tayo sa pagpapasa, hindi pagpapasakop. Bagamat kulang na po ang oras natin. But, hindi pagpapasakop sa pastor o tagapangunan ng iglesia. Ang isa kong sinasuggest ni pastor, yung patungkol din sa church. Meron si pastor, mga minamal na binabasang, pastor, yung inyong textbook sa church administration na kung saan po ay ang dulo ay he wants the church na patuloy na maging isa. Ang bawat programa, ang bawat mga plano ay hindi naglalaban, hindi kontrahan, kundi sangay na may tinatayong ito ang ating tinatakbo. Ito ang ating gustong mangyari. Yun yung inuulit ni pastor na huling subject na naituro niya this last set. So, kinoconsider natin yun na isunod po, bagamat medyo mahirap-hirap pastor pag-aralan, di tatry pong pag-aralan. So, yun po, at bibigyan po ng mga copies na kapag reproduce na po tayo, hindi pala natin na nakukuha, pero meron tayong 15 copies na ibibigay po natin sa mga tagapagturo natin para sama-sama tayong nagdidiin kung ano ang nais ng ating tagapangunan ng ating iglesia sa isang mabunga at mapagkaisang paglilingkod. Amen? So yun po, naalala ko lang po. So ngayon, ang hindi pagpapasako po ay anong mangyayari? So alam natin yung sa Numbers chapter 16 verse 35, alam nyo ba yung mga talatang yan? Titus 1:5-13, Titus 3:10, Hebrews 13:7. Okay, basahin muna po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Hindi na po natin, basahin po natin. 1 Corinthians chapter 15, verse 15-16. Sabi po dito, sabi po ay, 15, 16. Oo, at kami ay nasumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat aming sinasaksihang tungkol sa Diyos na kaniyang muling binuhay si Jesucristo. Bakit parang, tama ho ba yung aking binasa? Pagkakalagay, parang Hebrews 13:17 na lamang po. Yan, ito yung aking binulay 13:17. Na 13:7 nga po.
Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Verse 17, kasama po yung 17. Sabi po dito, magsitalimang kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong kaluluwa, mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. So, yun po ang pangbungad nating talata. Tuloy na lang po natin next Sunday. So, naroon po ba kayo? Natututo ba tayo sa ating Sunday school? Amen? Makarinig naman ako ng amen. Amen? Yan. So, yun po. Paalala lang po na tayo ay mga binago na ng Panginoon. Amen? At naway patuloy na hindi po tayo makakarinig, kundi tayo po ay makapagsabuhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, salamat po muli sa iyong mga salita na amin nga pong napagbulayan, na amin nga pong napakinggan, how we are really being changed, O God, according to your will, to your words, Panginoon, that written in our hearts, Panginoon. Salamat po na ang salita ay hindi lamang namin nababasa, kundi iniukit po ninyo. Nilagay nyo sa aming mga puso upang, Lord, ang puso namin talaga ang pagmula ng aming pagsunod, ng aming pagtatapat, ng aming pagsisikap, Panginoon. Salamat, O Diyos, na Lord, pinapanauli, Panginoon, ang kaayusan ng Iglesia. Lord, sapagkat katulad po ng sabi ni Pablo, na siya ay naninibugho, Panginoon, ng banal na pananamugo at nais po niya na Lord, i-present ang iglesia ng isang malinis na Lord na dalaga as a chaste virgin, Panginoon, na isang araw, alam naming malapit na kayo dumating ng iyong iglesia, O Diyos, ay haharap na sa panguna po ng aming pastor, O Diyos, na Lord, naging mapag-ingat sa buhay. Sapagkat, Lord, lahat naman nga po ng aming ginawa, Lord, ay iharap namin sa iyo at iluluhod po namin sa iyo. Sabi po ninyo, Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod, O Diyos. At magsusulit ng mga bagay na ginawa namin maging masama o mabuti, O Diyos. Salamat po at pinupuri po namin kayo muli, O Diyos, sa magang ito. Ito po ay aming pinagkakatiwala uli, O Diyos, sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating